sa buhay po ni Sister Mariel. Anong title, Sister? He? Yet not I. Ayan. Yet not I, but through Christ. Okay. Through Christ in me. Okay, so, ano yan? Maraming verses actually. Ano po? So, sa pamamagitan ng Panginoon, parang ano yun, yung kay Apostle Paul sa 1 Corinthians 15, by the grace of God, I am what I am. So, halos ano siya, parang ka-harmony siya nung verse. But that's all, sabi nga, it's all about Christ. So, kung paano po tayo naligtas at kung ano na po ang ating standing ngayon, so, yan po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So, na namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo po'y mabuhay, dahil tayo po'y patay. So, we were dead in trespasses and sins, but now we were brought near, sa Panginoon. Okay, salamat po. At ngayon, nagdadako na po tayo sa mensahe. So, samahan niyo po ako muli sa Romans chapter 12 bilang pagpapatuloy po ng ating series, mga kapatid. Romans chapter 12 verses 14 to 16. So, tayo po ay uusad na, sa susunod na puntos. Aklat po ng Roma, Kabanata 12, talata 14 hanggang 16. Romans 12, 14 to 16. So, tayo po sandaling magsitayo para po sa pagbasa, mga kapatid. Okay, so tayo po ay tingnan po natin sa salin ng ating mga Bible. Meron din po sa ating screen. So sabi po dito, bless those who persecute you, bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Be of the same mind toward one another. Do not be haughty in mind, but associate with the lowly. Do not be wise in your own estimation. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito na kayo po ay muli po naming maririnig sa pamamagitan po ng inyong pong salita. At patuloy, Ama, na ang mensaheng ito hindi lamang po pumasok sa amin pong mga tenga, kundi ito ho ay manatili sa amin pong mga puso. At patuloy naming isagawa ayon po sa iyo pong pagkatawag sa amin. Sapagkat kami po ay tinawag ninyo para sa kabanalan at pamumuhay na iba kumpara sa buhay namin dati, Panginoon. At patuloy kaming maging instrumento ninyo para sa iba, sa mga taong wala pa sa iyo, Panginoon, na maging daan din po ang aming pagpapatotoo ng inyo pong pagliligtas upang sila po ay magtamo rin ng ganap na kaligtasan. Salamat, Ama, at ang inyo pong lingkod ay patuloy pong humihingi sa iyo ng karunungan, kahandaan sa paghahayag ng iyong pong salita at kapatawaran din sa lahat ng aking pong mga pagkakasala sa inyo. Ikaw pong manguna sa akin sa paghahatid ng inyong pong mensahe at ang lahat ng ito ay patuloy po nagparangal lamang sa iyo, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Tayo pong lahat ay mga kaupuna. So muli po, to reiterate, yung ating pong theme, spiritually alive to live for God. So tayo po ay buhay para sa Diyos, hindi po para sa mundo, hindi po para sa ating sarili, hindi po para sa mga mahal po natin sa buhay. Bagamat sila po ay ginagamit din ng Panginoon upang mas maging malinaw sa atin the meaning of life and the purpose of our presence or existence ng ating sarili. So, remember last Wednesday, yung ating pong exhortation. So, Ecclesiastes 12. So, we have the whole duty of man. And the whole duty of man is to fear God and to keep His commandments. So, hindi po tayo tinawag ng Diyos para mabuhay na walang takot sa Kanya, kundi mabuhay tayo ng may pagkatakot sa Kanya. At ang kahulugan po ng pagkatakot sa Diyos ay magkaroon tayo ng personal na pagkakilala sa Kanya. So that is the equal of that command. To fear God is to know God, kung sino siya. Kaya ang pinaka-sum up or pinaka-summary ng lahat ng ito is our salvation o yung ating kaligtasan. Kaya kung tayo po'y ligtas na sa biyaya ng Panginoon, mas maliwanag na po sa atin
kung para saan tayo nabubuhay. So hindi tayo para sa mundo, kagaya po ng sabi ng Bible, tayo ay nasa mundo, we are in this world, but we are not of this world. So hindi tayo para sa mundong ito, bagamat tayo ay nasa mundo. And to keep, sabi po doon, to keep His commandments. So, may kaakibat na pagsunod sa Diyos. Hindi lang tayo natatakot sa Panginoon, pero walang pagsunod sa Panginoon. Therefore, walang pagkatakot sa Panginoon. Kasi yun po ay magkasama. Kaya sabi doon is to keep His commandments. At ito ang demonstration ng ating pagmamahal sa Diyos. And, balik po tayo sa ating message. Ang sabi po dito is, the objective is to achieve the life worthy of the message. The message that we share. And that is the gospel. So, co-correlate ba or kumbaga parallel ba yung ating lifestyle sa sinishare nating gospel regarding God, kung sino siya, that God hates sin. So, therefore, natatakot tayong magkasala kasi ito'y kinamumuhian ng Diyos. Regarding death, na kung saan ay may buhay na walang hanggan pagkatapos ng kamatayan kung siya ay mananampalataya sa Panginoon. Pero takot kang mamatay. So, dapat parallel doon sa ating sinishare. Kasi, alam natin, at tayo ho ay tumitindig para sa gospel. And, ang sabi ho diyan, by living for God. So, not simply by sharing or by talking about the Word of God or the gospel, but living or pamumuhay. Kaya ang Bible po is, according to 2 Timothy chapter 3, so ang sabi doon is training in righteousness. So sinasanay tayo para sa matuwid na pamumuhay, hindi lang para ma-inform po tayo o mabigyan tayo ng kaalaman kung sino ang Diyos, kung ano ba ang kaganapan in the past, historical, cultural, geographical. So hindi po ganun lang ang Bible. It's transforming. So meron siyang transformative side, power, kapangyarihan. Hindi po ito simpleng aklat lamang. Kaya tayo ho ay tinawag para mabuhay para sa Diyos. Na mabuhay para sa Diyos. And yung ating last subpoint po natin is our duties to God's family. So meron po tayong tungkulin sa pamilya ng Diyos. Hindi ho tayo para lang sa ating sarili. Solo tayo na naglilingkod sa Panginoon. Wala tayong sense of helping and serving people. So hindi po. But sa pamilya po ng Diyos, nandun yung ating pagiging bukas para maging instrumento ng Panginoon sa pagtulong o pag-abot natin sa ating kapwa mananampalataya. Kaya meron po tayong a loving filial affection, an honoring approval of, so yung from verses 10 to 13, and then an intensified work, a zealous spirit, a subservient service, a joyful expectancy, a fruitful perseverance, a constant prayer life, a remarkable generosity, and an extensive hospitality. So lahat yan ay kinakailangan ma-exercise po natin sa mga kapatid po natin sa pananampalataya, and in so doing, sila ho'y mapapatatag. Tatatag sila sa paglilingkod sa Diyos. Magpapatuloy sila sa paglilingkod at pananampalataya. So, encouragement po ito para sa kanila. And as we continue, as God's people, we are told that our spiritual duties for the glory of God are not only focused to our believing brothers and sisters, but also even to the unbelieving community. So, hindi lang ang scope ng ating paglilingkod at pagpapakita ng ating patotoo bilang isang iniligtas ng Diyos ay para lamang sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Yung parang tawag natin dyan is exclusivity. So, only exclusive lang para sa mga kasama natin sa church. Pag hindi natin kabalahibo, wala tayong pakialam. So, pag hindi natin kabalahibo sa paniniwala, ang image natin is mabalasik. Parang tigre tayo o leon sa harap nila.
Tapos pagdating naman sa ating kapatid sa Panginoon, para tayong tupa o para tayong maamo. So hindi ganon. Kailangan yung kaamuan ng Panginoong Jesus bilang tao ay nakikita rin sa atin kahit sa mga hindi mananampalataya. Amen? Amen. Hindi po yung basta lang tayo dedepende sa kung sino yung kaharap natin. Ay, Kristiyano ito, dapat maganda ang aking ugali. Tapos pag hindi mananampalataya, kung ano yung way of life nila, ganun din ang way of life natin. Okay? Hindi po ganun. And we should be more aware of what we do and say before people who do not personally know Christ. Kaya nga ang gospel ho is not only halimbawa, sinare mo yung gospel. Yun lang ang gospel. Kung sila yung observant, nakikita yung ugali, so darating ang panahon, pero ito nakita ko sa iyo bakit ganun? Sinasabi mo, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Ang Diyos ay pag-ibig, kung kaya't kailangan makilala ang mga anak ng Diyos bilang maibigin. Pero bakit hindi mo iniibig ang iyong kapatid? Bakit hindi ka mapagmahal sa iyong kapatid sa laman? Bakit kagalit mo lahat ng iyong kamag-anak? Bakit lahat ng katabi mong negosyo ay kaaway mo? Kung ikaw ay nagpapatotoo patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Tapos sasabihin ng mga nakakilala sa iyo, hindi naman totoong Kristiyano yan. Kasi ganito ang ugaling yan. Mayabang yan. For example. So we should be more aware of what we do and say before people who do not personally know Christ. Kasi nasa atin ang Panginoon. So dinadala natin ang example ng Panginoon. And when they are in the midst of trouble, kung sila ay nasa pagsubok, ano dapat ang maging ano dapat ang feelings ho na meron tayo para sa kanila? Tayo ba ay sensitive sa kanilang hinaharap na pagsubok? Tayo ba ay considerate sa kanilang mga kahinaan, sa kanilang mga infirmities? Or when they seek our advice, pag humingi sila ng payo sa atin, dahil alam nilang tayo ay mananampalataya. Baka sabihin natin doon pumunta ka sa Banahaw, magaling 'yon. Di po ba? So hindi po. Kaya next ho nating subpoint is our duties to all people. So sa lahat, generally, believers and unbelievers. From verse 14 to verse 16. So again, I will give, bless those who persecute you, bless and do not curse. So ito yung ating first na dalawang katotohanan. So hindi natin malalahat yan. So actually ito po ay 7 at ang nasa ating screen po is 4. So first we have a blesser in times of mistreatment. So ang sabi po ng talata, bless those who persecute you. Okay? So kung sa Tagalog po, atin pong mababasahin. Okay, buklatin ko nga po sa Tagalog. Okay, ang sabi po rito, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Baka meron pang naniniwala sa atin sa tinatawag na na imprecatory prayer na ang panalangin daw ay doon sa mga kaaway ay kung ano yung sinful desire. So hindi yung imprecatory prayer, hindi yung panalangin. Ginagamit ang salitang imprecatory prayer to denote that kind of sinful desire. Na may mangyaring masama doon sa tao. So, hindi po ganon. Okay? So, sabi dito, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo at huwag silang sumpain. So, alam natin ang panalangin po is always God's will. Kalooban ng Diyos. Kaya kung meron hong taong gumawa sa atin ng hindi tama o ng hindi mabuti, ano po ang ating magandang gawin? Ayon po sa salitang ito, ayon po sa talata. Ipanalangin sila sa Panginoon. Bagamat sa ating makalamang isip at emosyon, so nandun talaga yung hatred. Nandun talaga yung ating nagpupuyos. Yan. Nagpupuyos na sama ng loob sa masakit na ginawa sa atin. But sana ang manaig sa atin ay
ang pagiging Kristiyano po natin. At ang sabi po ng Biblia, idalangin natin sila sa Panginoon. Okay? Hindi yung idadalangin mong mamatay na. Hindi yung tamang panalangin. Pinangunahan mo na ang Diyos dyan. Idalangin mong mawala na sila. Hindi ganon. Ano po? Kasi sila man ay ginagamit din ng Panginoon para tayo ay padalisayin. Ano po? Para itama natin yung ating pag-iisip. So, a blesser in times of mistreatment. So, this is something to do with our words. Especially when we receive various types of persecution. Pwedeng verbal, pwedeng emotional, or physical. So, may masakit na salita tayong narinig mula sa Kanya. Ano ho? And also, injured tayo emotionally dahil doon sa masakit na salitang binitawan nila sa atin. So, ibig sabihin, nandun, dapat yung pangunawa natin, okay, yung pangunawa natin dapat nandun pa rin. First, because hindi sila mananampalataya. Ang malaking tanong, kung sila yung mananampalataya. Pero dapat, nandun pa rin yung pangunawa natin dahil lahat tayo nasa laman pa. Ano po? Otherwise, ay magkakaroon tayo ng rebelding puso. Ano ho? So, rebellious heart na suwayin kung ano po ang nais ng Panginoon. Okay? So, ang sabi po dito is various types of persecution. So, verbal, emotional, or even physical. So, may napanood po ako isa sa social media na nangangaral po ng salita ng Diyos sa isang public transport. Bus yata yun. So, may isang lalaki na may kausap sa telepono, tapos iritang-irita siya dun sa nagpipreach. Tapos, dumating na sa point na sinampigan niya yung preacher. So, sinampal niya yung preacher kasi iritang-irita siya dahil doon hindi niya maintindihan yung kausap niya or basta yung yung conversation, hindi sila makapag-conversate na maayos. Pero ang response nung preacher, so kung ano yung nakalagay doon sa Matthew. So, iharap mo yung kabila. God bless you, God bless you. Yan. Alam mo ba, mahal ka ng Panginoon? So, ganun yung response ng preacher. And dumating sa point na nag-confess yung lalaki na meron pala siyang pinagdadaanan. Namatayan siya ng lola. And yun, at the end, sabi nga, so dumating sa point na humingi ng tawad yung lalaki dahil in-insist talaga nung preacher yung gospel. This is about the love of God. So not to spread hate or not to lash back kung ano man yung ginawang hindi mabuti, kundi naging halimbawa ng Panginoong Jesus para dun sa kaaway. Ano po? Kaya mga kapatid, sabi dito, even in our speech, kailangan nandun pa rin yung pagpapala. Remember the book of James. So hindi pwedeng manggaling sa isang bibig ang pagpapala or blessing and cursing. Kasi ang context doon is there were some Jewish in that congregation na sila yung nagpupuri sa Diyos, they bless the Lord, but they curse their own other fellow brethren. Yung mga mahihirap. So talagang dinidiscriminate nila. So ganun yung sitwasyon. So merong sense of talaga na binabastos talaga na nasa loob po ng church. So, hindi pwedeng gano'n na blessing and cursing manggaling sa isang bibig, sabi ni Santiago. Gayon din sa atin. Hindi pwedeng sa Panginoon, nagbe-bless po tayo and doon sa mga favorable na tao, nagbe-bless din tayo, but we curse other people. Sinusumpa natin, minumura natin. So, nasan yung ating pagiging Kristiyano? Kaya, the word to bless means to speak well of. So, this is eulogeo. And it is the same thing as when we memorialize the good memories that we have, sa isang namatay. Eulogy. Diba? Sa eulogy, tayo ho ay nagkukwento or kinukwento natin yung magandang pangyayari or katangian ng taong namatay. Karanasan na na-encounter natin dun sa namatay. So, yun yung eulogy na tinatawag. So, ganun din yung idea na sinasabi po dito para doon naman sa mga tao na gumawa sa atin ng hindi maganda. And Scripture does not
only command us to resist hating and retaliating them. So ito pong sabi ng Bible, wag lang tayong hindi magalit. Wag lang tayong magalit at magiganti sa kanila, kundi it's also taking the additional step of blessing them. So it's not subtraction, sa pamamagitan ng paghihiganti o pagpipigil natin na kung saan ay gawan natin ng masama itong mga taong ito, kundi tayo ay maging pagpapala pa rin sa kanila. So the additional step of blessing them. Halimbawa, ginawan ka ng hindi tama. Alam mo, sabi nga, pagpalain ka ng Panginoon sa darating na panahon, maunawaan mo din. Mahal ka ng Panginoon. Okay? So, yun po yung sinasabi dito na bless. In Luke 6:27, "But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you. Bless those who curse you, pray for those who mistreat you." Panalangin ang lahat ng mga umuusig. Whoever hits you on the right cheek, so this is Matthew actually also, whoever hits you on the right cheek, offer him the other also, and whoever takes away your coat, do not withhold your shirt from him either. Give to everyone who asks of you, and whoever takes away what is yours, do not demand it back. And treat others the same way you want them to treat you. So ito'y tinatawag na golden rule. Do unto others as you would have them do unto you. Kung ano mong gusto mong maging treatment sa iyo, yun ang gawin mo sa kanila. Ngayon, kung ang treatment mo na ginagawa o ipinapakita sa kanila is harmful, wag mong asahang magiging mabuti sila sa iyo. Okay? Yun po ang sabi dito. Kaya maging mabuti ang ating pagtrato sa kanila. Kaya, when someone treats you badly, what will you say to him in return? Ano sasabihin mo sa kanila? Pag minura ka, anong sasabihin mo? Okay? Pag sinabi sa'yo, mamatay ka na, anong sasabihin mo? Di ba? Pag sinabihan ka ng some kind of derogatory na salita, anong ibabalik mo sa kanya? Okay? So yun po yung isang tanong sa atin. So actually, nung ako'y college, uso na kasi dati yung mga online gaming. So, lulong pa ako dati sa online gaming. Tapos may nagsabi sa akin, siyempre hindi mo maiwasan na may mag-away. Tapos may nagsabi sa akin, mamatay ka na. So sinagot ko siya, sabi ko, mabuhay ka. Ayun lang. Mabuhay ka, mamatay ako. So mga kapatid, po sabi dito? Ano ang ating ibabalik? So when someone throws you with bad words, or dumating na sa puntong ikaw ay sinaktan in public, ano ang ibabalik natin sa kanya? Okay? Hindi mo masamang umilag, hindi mo masamang dumepensa, pero wag naman yung offense. Tayo ang nagpasimuno, tayo ang nag-initiate ng sakitan o ng away. Okay? Kaya yan po ang sabi, So tayo po ay maging blesser in times of mistreatment. Hindi ho maiwasan sa isang Kristiyano ay bastusin, i-discriminate, sapagkat makasalanan ang environment na meron sa atin. Kung saan tayo naroon, ang mundong ito. 1 Peter chapter 2, verse 18. Okay, servants, be subject to your masters with all respect, not only to the good and gentle, but also to the unjust. So, yung mga masters or bosses or employers na hindi makatao,
sa kanyang empleyado. Kung tayo man ay isa sa mga empleyado na ito, sabi dyan, be subject, for this is a gracious thing when mindful of God, one endures sorrows while suffering unjustly. Okay? Is this a gracious thing, mga kapatid? Kung tayo nagtitiis, sabi dyan. And for what credit is it if when you sin and are beaten for it, you endure? But if when you do good and suffer for it, you endure, this is a gracious thing in the sight of God. Verse 21, for to this you have been called. Sapagkat dito kayo tinawag. Sapagkat, sabi naman nung sumunod, Christ also suffered for you. So, yung ating identity, yung ating pagkakakilanlan bilang tayo ay nasa Panginoon. Ang alalahanin natin sa mistreatment na nararanasan natin, yung mistreatment na naranasan ng Panginoon. At kung paano siya humarap, tumugon, ganun din dapat tayo tumugon. Yun po ang sabi diyan. Kaya, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you might follow in His steps. So, sinabi po dyan, He committed no sin, neither was deceit found in His mouth. When He was reviled, He did not revile in return. When He suffered, He did not threaten, but continued entrusting Himself to Him who judges justly. Kung tutuusin, sabi nga, kayang puksain ng Panginoon lahat sa isang kisap mata lang. Ang lahat ng mga taong bumastos sa Kanya. Ang nag-akusa sa Kanya ng hindi totoo. Ano po? Pwedeng sa isang iglap mamatay silang lahat. Pero hindi ito ang ginawa ng Panginoon. Although we know that hindi ito ang plano ng Diyos. Sapagkat ang plano ng Diyos ay ang pagtutubos sa pamamagitan ng Kanyang buhay. Pero sa atin, ang mga iniligtas, mga bunga ng paghihirap ni Kristo, ano dapat ang halimbawang ipapakita natin? Ano dapat ang imahe na makikita sa atin? O kaninong imahe ang dapat na makikita sa atin? Kaya yan po ang ating una. Tayo po ay maging blesser, hindi ho tayo hater. Ano ho? And avenger. May mga nagtas ang kilay, oh? Avenger. Ano po? So, wag tayong avenger. Okay? Tayo po ay maging blesser. Next, a hater of profane speech. Ang sabi dito, idalangin ninyo sila at wag sumpain. So, sa English ho, is bless and do not curse. So, pag sinabing curse, yan po yung tinatawag nating expletive. So, sumpa, ano po? Or some kind of word na ang purpose ho is manakit. To hurt. Ano po? Manakit ng tao. So, people of God are not only to bless people, whatever they say, they also hate. Ano po? To swear or curse them. Ang sabi po ng Exodus 20, verse 7 yata, ano po? You shall not take the Lord or the name of the Lord your God in vain. Huwag nating gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pero mas higit sa paggamit ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, ang pagmumura sa ating kapwa. Lalo't dala natin ang pangalan ng Panginoon. Ito isang mabigat na kasalanan. Dahil ang dinadala natin ay ang pangalan ng Panginoon. Tapos, mumurahin mo. Gagantihan mo ng masama
ang taong hindi gumawa ng mabuti sa iyo. So, hating to swear or curse. Okay? This has something to do with how we react to hostility that causes us inconvenience or embarrassment. Kung napahiya tayo sa kanilang ginawa, kung hindi tayo at ease doon sa kanilang ginawa, so ito yung usual na lumalabas sa ating bibig. Ano po? Dahil sa ating makasalanang bibig. Pero, kinakailangan po na dapat nandun yung ating awareness na ito'y kasalanan. Okay? Kaya yung, for example, nakapanood ka ng balita, tapos nakita mo yung taong kinasusurahan mo, mukha pa lang. Hindi mo pa naman siya kilalang personal, mukha pa lang. Yan ang naman taong yan. Tapos makakapagbitaw ka pa ng masamang salita. Di ba? Ang sagwa-sagwa. Oh. Ganun kasinful lang. Ganun tayo kasinful, di ba? Ganun tayo kamakasalanan. Nauuna agad ng hatol, hindi pa naman natin kilala. Itsura pa lang. Okay? So, that causes us inconvenience or embarrassment, including words that we utter when we are startled. Katulad din po ng pag-wish sa isang tao na sana'y may mangyaring masama sa kanya, ill-wishing. So, it's the same. Ano po? Of speaking harsh words or profane words. Kaya sabi ng Ephesians 4:29, let no unwholesome word proceed out of your mouth, but what is necessary for edification, that may impart grace to those who hear. Di po ba? Maging gracious ang ating pananalita sa lahat. And sabi doon, do not grieve the Holy Spirit by whom you were sealed. Excuse me. By whom you were sealed for the day of redemption. Huwag mong bigyang pigati ang Santong Espiritu. Ilang beses kayang nasasaktan ang Santong Espiritu sa atin dahil sa pagmumura natin. Kahit hindi naman natin sinasadya. Litanya na. Sabi nga, litanya. Ako'y matanda na kaya hindi ko na maiwasan. Ano ha? Pero pagka tayo ho ay matagal na, so kailangan na ano po yan, natatasa. Ano po? So yun po. And also in 1 Peter chapter 3 verse 8, so sabi dito, finally, all of you have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind. Do not repay evil for evil, or reviling for reviling, but on the contrary, bless. For to this you were called, that you may obtain a blessing. For whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil, and his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. So again, ano sabi dyan? For this you were called. For to this you were called. To bless and not curse. Huwag tayong manunumpa. Sabi din po ng James chapter 5 verse 12, let your yea be yea and nay, nay. Yan. Yes, yes, and no, no. Hindi papayag si Miguel dyan. Sabi nga, pag sinabi mong yes, no siya. Okay? So, have you struggled in controlling your sinful speech? So, na-experience na ba natin sa ating buhay na hirap tayo magpigil ng ating makasalanang bibig?
walang ano dyan, walang magaling dyan. Kahit tahimik tayong tao, kahit hindi tayo madaldal na tao, hindi tayo exempted. Kaya tayo ay manalangin sa Panginoon, tulungan tayong lumago sa pagpipigil ng ating dila. Yan din ang sukat ng ating pagkakilala sa Diyos. Hindi yung pagka may kwentuhan at may expression ng pagmumura, nakikitawa ka din. Mahahawa ka na. Mapapamura ka din. Yan ang isa pang influence ng barkada. Pagka murahan, ang barkadahan, madadala mo yan somehow. Para ka lang tumira sa Maynila. Okay? Mag-iiba yung punto mo. Pero, yung nature mo bilang makasalanan, ganun pa rin. Okay? So, yun po. A hater of profane speech. Ang dapat na ikagalit natin ay kung ano ang masama at kung ano ang hindi kalugod-lugod sa Diyos. And then, verse 15, so ituloy po natin. Okay, sabi dyan sa verse 15, rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep. Huwag tayong sala sa hulog. Pag masaya ang church, hindi ka masaya. Pag malungkot ang church, saka ka masaya. Saka kayo susuot niyan? Saka kayo pwedeng isuot? And number 3, a minister of joy. Ano po? Rejoice with those who rejoice. Kung dapat tayo matuwa, matuwa. Kung dapat tayo malungkot, malungkot. Ano po? It's more than, sabi nga, it's more than common sense. Tayo ay nakakilala sa Panginoon. People of God are also duty-bound to rejoice in the blessings, honor, and welfare of others. Pag may nagpatotoo na itong ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay, may sino ka pa hindi matuwa? Lalo't kung ito ay nagdulot sa kanya ng kagalakan. No matter what may be our personal circumstances. 1 Corinthians 12:26, if one member is honored, all the members rejoice with it. Ang kagalakan ng isa ay kagalakan ng lahat. Sa welcome song pa lang, dapat masaya na. Pag nakikipagkamay ka, nakasimangot. Pag nakikipagkamay ka, halatang hindi masaya. Pero ang kanta masaya. Kasama ang feelings dyan. Okay? Pero hindi yung feelings na makasalanan. So, on the contrary, Proverbs 17:5, he who mocks the poor taunts his maker, he who rejoices at calamity will not go unpunished. Sadista. Mas masaya pag may masamang nagaganap. Alala ko yung isa na istorya na tinanong, may tindahan, may nagtanong sa kanya, "Uy, kumusta ang iyong negosyo? Talagang gabi ang pandemic, Sagot niya, "Abay, ayos naman, mabuti nga't nagka-COVID." At malaki ang kita. Guro yan yun, negosyante ng face mask, Negosyante ng uso pa ng face shield. Okay? So, a minister of joy. Kita naman natin kung ito ay isang nakakaligayang pangyayari, matuwa ka. Lalo't kung ito'y nangyari sa buhay ng iyong kapatid. Hindi mo man visibly nakita or hindi mo talaga actual na nakita, pero ginawa ng Panginoon. Di ba? Tayo ay maging ministro ng kagalakan. And, tuloy pa natin. Sabi dito, weep with those who weep. So, a minister of sympathy. Maging ministro din tayo ng pakikisimpatiya o pakikiramay. Weep with those. So, Christians are to be sensitive to the disappointments, hardships, and sorrows of others.
Huwag tayong manhid. Kapag may isa hong nangangailangan, pag may isa hong nadapa sa atin. Ano po? Tayo ho'y pamilya ng Panginoon. And this speaks of being a compassionate person because our God is a compassionate God. Lamentations 3, verse 22. His compassions never fail. His mercies never come to an end. So, mercies and compassion. Ano po? Synonymous. Jeremiah chapter 9. So, inihalimbawa din po ito ni Jeremiah. So, sino po si Jeremiah? Sino siya? Propeta, di ba? The weeping prophet. Nakilala siya bilang umiiyak. So, lagi siyang umiiyak. Kasi talagang napakatigas ng ulo ng Israel. Oh, that my head were waters, and my eyes a fountain of tears, that I might weep day and night for the slain of the daughter of my people. Oh, that I had in the desert a traveler's lodging place, that I might leave my people and go away from them, for they are all adulterers, a company of treacherous men. They bend their tongue like a bow. Falsehood and not truth has grown strong in the land, for they proceed from evil to evil, and they do not know me, declares the Lord. So, ganun na lang ang kalungkutan, ano po, ng Panginoon at ni Jeremiah para sa bayan na kanyang pinili. Kung gaano sila kalayo, napalayo sa Diyos. At gaano sila katigas para sumunod sa Diyos. At tumalima sa mga batas ng Diyos. Kaya yung tigas ng ulo noon at yung tigas ng ulo ngayon, walang pagbabago. Ano? Kaya yung mga lingkod ng Panginoon, sabi nga, katulad ni Apostle Paul, araw at gabing nananalangin, araw at gabing lumuluha sa panalangin. Na sana ay baguhin sila ng Diyos. Ano po? At doon sa mga hindi mananampalataya, gaano man sila kasama sa tingin natin, sana makakilala sila sa Diyos. Sana yun ang ating panalangin sa kanila. Amen. Hindi yung sa isip natin may masama na. May masama tayong iniisip para sa kanila. Kaya, mga kapatid, sabi dyan, we should be a minister of joy and a minister of sympathy. So, be sympathetic, not apathetic. Okay? Huwag tayong maging manhid. Tayo ho ay maging taong dumadamay sa isa't isa. So ito yun. Ano po? Ilan sa mga katangian at katotohanan na dapat nating ipakita sa ating kapwa. Sila man ay Kristiyano o hindi Kristiyano. Okay? Ang sunod doon natin, number 5, is a model of impartiality, verse 16. So sabi dito, a model of impartiality, a model of humility, and an opponent of self-promotion. So sabi po doon sa impartiality is, be of the same mind with one another. And a model of humility, huwag tayong maging hambog, do not be haughty, but associate with the lowly. And an opponent of self-promotion. Di ba? So sabi po dyan is, tayo ho ay maging mababa at huwag mapagmataas. So ito po ang ating susunod, biyaya po ng Panginoon, about our subpoint, our duties to all people. Sa lahat ng tao, ito dapat ang makita sa atin. Okay? Sapagkat tayo ay para sa Diyos. Maliwanag na sa atin ang kahulugan ng buhay na tayo ay para sa Diyos. Hindi para sa mundo. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong salita. Salamat po sa pagpapaunawa niyo sa amin patungkol sa aming praktikal na
pamumuhay na dapat na ipagpatuloy namin bilang kami po ay inyo pong mga iniligtas. At nawa o Diyos, sa tulong at biyaya po ninyo ay may pamuhay namin ito at patuloy kaming maging bukal ng o daan ng pagpapala o Diyos. Channel of blessing, Panginoon. Para po sa mga taong wala pang pagkakilala sa inyo. Salamat o Diyos sa mensahe na inyo pong ipinahayag sa amin. At patuloy itong dala sa amin sa maturity ng aming pong pananampalataya. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. Okay.